Dating siga at tambay ng Riles, asensado na ngayon ang susi ng kanyang tagumpay, sisig. Ito ang Riles ng tren dito sa Lucena City sa Quezon Province. Ang huling istasyon ng PNR o ng Philippine National Railways ng biyahe mula San Pablo sa Laguna. Maaliwalas man na ang itsura, pero ilang taon pa lang ang nakararaan ang tabi ng Riles. Pugad ng kahirapan ng mga tambay. Pero ang isa sa kanila, uminog, pabaliktad ang mundo. Ang dating tambay sa Riles na si Tonyo, umasenso at ngayon, isa ng milyonaryo. Panoorin niyo ang istoryang ito at sisiguruhin naming mai-inspire kayo. Dito sa Barangay Kota, lumaki si Tonyo. Halos lahat ng tao dito, isang kahig, isang tuka. Kailangan naming maghanap ng madidiskartehan. Wala kaming kakainin. Ito yung loob ng bahay namin. So, dati, wala pa tong kisame. Ang makikita mo dito yung langit. Kasi butas-butas yung bubong. So, itong mga pader na to, dati ano lang siya, coco lumber na pinagtagpi-tagpi. Tapos, ang sahig nito, lupa pa. Na-renovate siya ng konti, tapos naayos na rin yung mga bubong. Ang kita ng kanyang amang truck driver, hindi raw sapat para tugunan ang pangangailangan nilang 6 na magkakapatid. May mga pagkakataon pa ngang nalilipasan daw sila ng gutom. Nangutang kami sa kapitbahay sa tindahan ng isang balot na apas at saka isang kape. Hindi kami nakautang nun, so nagtiis na lang kami ng gutom maghapon. Ang dagok sa buhay, mas lumala pa nung ang kaisa-isang kumakayod sa kanilang pamilya namatay sa appendicitis dahil may pamilya na ang iba niyang mga kapatid. Kahit 8 taong gulang pa lang noon si Tonyo, napilitan na siyang magtrabaho. Pagkalabas sa school, pumupunta ako sa palengke, nagtitinda ako ng plastic. Hindi ko ginagastos yung mga kinikita ko. Nagugulat na lang si mother na may dala akong pera. Pero pagtuntong ng high school, si Tonyo nalihis ng landas. Magdamag, tambay, magdamag, inuman. Kilala ko yan. Grabe din yan kung gumulpi ng kalaban yan. Naging tomador at basag ulo. Yung pag-iinom parang pang-araw-araw na namin buhay. Dahil wala na akong father, so walang nagbabawal sa akin. So kaya siguro napunta ako doon sa ganung pagkakataon. Namumroblema ako. Baka hindi ko kayanin ito, baka iwanan ko. Pero hindi ko ginawa. Pero ang nadidiskaril ng si Tonyo, napapreno nung nakilala niya ang kapitbahay nila sa Riles na si Rowena, na nooy naging nobya niya. Wala rin naman akong interest sa kanya that time. Habang tumatagal nakikilala ko siya, meron din siyang good side. Maayos siya makipag-usap, gentleman siya. Sinugal ko na yung pagmamahal ko para sa kanya. Ngunit ang mga magulang ni Rowena, parang rumaragas ang tren na tinutulan ang pagmamahalan nilang dalawa. Sino ba nga naman gustong magulang ay pinag-aaral ko yung anak ko para matapos. Tapos ganun lang. Mag-aasawa lang siya ng tambay lang. Magkatambay, bad impression. Mga tambay na walang mararating. Sinabi ko sa kanya, kung hindi niya babaguhin yung sistema niya sa buhay, iwanan ko siya. Hanggang si Tonyo nagpursiging magbago, nag-working student para makapagkolehyo. Nagbebenta ako ng tubig sa tren. Nagtatrabaho ako as a dishwasher and waiter sa mga bar. And then sa umaga, diretso pasok sa school. Sobrang puyat, sobrang pagod, naisipan mong sumuko, pero hindi pwede kasi may pangarap ka pang gustong marating. Kalaunan, nagtapos sa kursong Industrial Engineering. Nagtrabahong process technician sa isang kumpanya sa Laguna. Minimum wage po yung aking unang trabaho. Nung nakapag-ipon, pinakasalan na niya si Rowena at bumuo sila ng kanilang pamilya. Umupa kami ng isang maliit na bahay doon sa may ilalim ng tulay. Squatter din siya. Gapang daw ang mga unang taon ng kanilang buhay mag-asawa. Sa halip na bumili ng ulam o kumain sa labas, para makatipid, nagluluto na lang sila ng specialty ni Tonyo na siya raw nilang madalas pulutanin noon sa inuman. Sisig. Hanggang
Nang naisip nilang ang sisig, inegosyo ang kanilang puhunan noon, 1,000 piso. Bumili kami ng isang ulo ng baboy and then ginawa naming sisig. Tapos dinala namin sa palengke na sold out for 2 hours. At hindi nila inasahang magiging mainit ang pagtanggap sa kanilang sisig. Mula sa palengke, nagbenta na rin sila sa mga night market kung saan ang kanilang kita umaabot ng 5 to 10,000 pesos kada gabi. Hanggang taong 2018, sina Tonyo nakakuha na ng pwesto o tindahan. Kumuha kami ng isang hulugang motor. So yun yung ginamit kong pan-deliver everyday. Then sabi ni Mrs., kailangan na naming tutukan yung business. So kailangan kong mag-resign sa trabaho. At hindi sila nakontento dahil mula sa maliit na pwesto, may sarili na rin sila ngayong sisig manufacturing plant. Kung saan ang mga kinuha nilang empleyado, gaya niya, dati ring tambay sa Riles. Malaking pasalamat ko kay na boss dahil tinanggap po nila kami ng buong buo. So, talagang naging inspiration yung kaibigan ko. Kasi kita ko yung pagdapa niya, yung pag-aon niya. Ang kumikita lang ng barya-barya noon sa pagtitinda ng plastic sa palengke. Ngayon, hindi na bababa sa 300,000 pesos ang kinikita kada buwan. Nag-start kami sa isang empleyado and currently ngayon 50 employee na. Kung dati, iisang motor ang kanilang ipinande-deliver ng kanilang sisig. Ngayon, 4 na at meron pang delivery trucks. Ay pinapatayo na rin ni Tonyo ang kanilang dream house at farm. Hindi ko po na-expect na yayaman po siya. Kasi nga po kami po mahirap lang. Proud na proud ako sa kanya ngayon. Ipinakita niya, ma'am, sa akin ang pagbabago niya. Pero kahit pa maraming istasyon ng buhay na ang narating ni Tonyo, babalikan pa rin daw niya ang kanyang pinagmulan, ang kinalakhan niyang tabi ng riles ng tren. Kahit naman umangat ng konti yung buhay namin, hindi ko pa rin naman nalilimutan kung saan ako nanggaling. So bilang baliktanaw, tumutulong ako dun sa mga mahihirap na pamilya. Sabi niya, Nanay, isara mo na yung bahay mo. Dito ka na sa amin. Sabi ko, hindi ko iiwanan ang aking bahay. Dahil ito'y isang alaala ng aking pamilya. Nandito tayo iniwanan ng iyong ama. Nung araw na yon, sina Tonyo at Rowena nag-homecoming sa kinalakhan nilang barangay sa gilid ng Riles. Libre silang namigay ng nag-ahon sa kanilang sisig. Marami pong salamat sa sisig. Ang pang-ulam po namin ngayong hapunan. Masarap yung feeling pag nakabalik ka sa pinanggalingan mo. Makita mong masaya yung mga taong nakasama mo dati at saka parang bumabalik yung nakaraan. Natutunan ko nung mahirap pa ako. Yung kung paano dumiskarte sa buhay, kung paano maging maabilidad, at kung paano maging masipag at matyaga sa lahat ng bagay. Kung pakiramdam mo, wala kang pag-usad sa buhay, lingunin ang iyong pinagmulan at baka mas makita mong sa biyahe ng buhay, bagamat mahaba-haba pa ang iyo palang narating, malayo-layo na. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.